The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Oh yes! Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa aming programang Double R sa Radyo Bandido dito sa DCRJ 810 AM. Kami mapapakinggan nyo sa YouTube at saka sa Facebook at siyempre sa radio. Diba Kuya Ruel? 810 AM. Magandang umaga paring Ricky at sa lahat ng mga listeners. Medyo makulimlim at summer na bet. Kakadeklara lang ng pag-asa. Ano na tayo, tag-init na, it's dry season na. Pero bakit na umuulan na, umambon? Di ba? Binilang tayo pagkagising pa lang. Parang galing sa amihan ba yan? Pero wala na nga paalis na kaya nga dineklara na ng pag-asa ng tag-init na. Talagang buhay parang rin no? Parang weather, parang sala sa init, sala sa lamig, di ba? Diyan ba? Oy, kamusta po ang inyong weekend? It's March 29, 2025. Ang bilis talaga ng panahon. Next week, it's Abril na. Sa Tuesday, no? Di ba yan yung April 1, Etil Fatir. It's non-working holiday. Bati natin ng ating mga kapatid na Muslim. Na yan, mahalagang araw sa kanila yan. Peace of day nila. Okay, nako. Ngayong araw na to, ano bang mga ginagawa nyo ngayon? Pero itong mga nakalipas na araw, maraming busy nagkanda traffic gabi Dahil sunod-sunod na campaign. Dahil umpisa na kahapon ang umpisa na, Kuya Ruel, ang kampanya sa lokal. 45 days, parang manok Parang sisiw pa. Ganun ba? Sisiw pa lang, 45 days Pero sana yung mga nangangampanya medyo wag naman masyadong okipahan yung mga lugar kasi sa sobrang traffic kawawa din naman yung mga nagnenegosyo. Tama, pero masaya talaga ang eleksyon sa Pilipinas, no? Lahat kasama. Lahat nabibiyayaan daw. Good morning daw sabi ni Narim Amari at kay Vanessa Miranda dito daw sa Isabela. Umaabot tayo sa Isabela. Diyan daw mainit. Mainit sa Isabela. Tsaka diyan matindi rin ang election. I think hotspot din yata itong Isabela bukod sa Abra. Election hotspot din. So dapat cool lang, 'di ba? Election lang taas ng election Diba, bati-bati na. Ganun ba? Meron nga sila ginagawang parang covenant ba yun? O parang, mga diba? Peace covenant. Maraming ginagawa dyan. Sa Bulacan, meron dyan. Sa Maynila, wala pa, Kuya Ruel. Ba't ka? Ayaw makapag-peace. Talaga. Okay. Kuha ka lang, no?
Oy, meron tayong poll question ngayon dahil mainit din tong balita na to na no remittance week. No remittance week daw ang mga OFW bilang protesta sa pagkakaaresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Libo-libo o milyon ang OFW natin. Kakagat ba kayo sa sinasabing no remittance week na mula kahapon hanggang April 4 daw walang hindi magpapadala, tigil padala. Ganun ba? Oo, sino kaya magugutom kaya Roy? Hindi, sa tingin ko parang kasi puro holiday. Talaga. Sabi ko sa Saudi Arabia, holiday. No, talaga hindi ka April 6 kaya. Sabi sa Saudi Arabia, nagtatawanan. Anyway, pero in a way, may epekto rin niya. Ibigay nyo nga sa inyo inyong opinion, reaction, komento rito sa sinasabi ng ilang grupo. Sabi, pero hindi naman majority ng mga OFW na hindi raw sila magpapadala. At kasi malaki rin tulong yan sa gobyerno. Economy natin. Kasi siyempre, bilyon ang pinapadala. Tsaka minsan ang economy natin, binibase din sa dollar reserve. Tama. Siyempre, kung mataas ang dollar reserve mo, maganda economy natin. Tama. Bakit hindi tayo kontrolado ng yuan na currency ko yan? Kasi talagang alam ko, ang dollar is based on on gold. Gold reserve. Dati, yan ang isang pagkakamali ng Britain. Ginawa nila parang sa kanila sterling, yung kulay puti, white gold. Yun pala dapat talagang itong gold ang talagang yellow gold. Dati silver sila. Thank you kay Kuya Big Boy. Nanonood sila. At kay Adnarim Amari. Okay, ang question natin yan, tanong natin may epekto ba sa ating ekonomiya o sa ating bansa ang no remittance week na protesta ng mga ilang grupo o ng ilang OFW? Ibigay nyo sa amin yung komento dahil ang poll question na hatid sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to, pumasaya sa Philippine Standard. Hindi yan kamahalan pero safe ka dyan dahil magandang quality. Proud Philippine made. Makikita yan sa Santa Maria, Bulacan, ang planta niyan. So, hindi lang yan magandang quality, nagkikreate ng jobs sa ating mga Pilipino. Okay, thank you, Motoman! Padala ka naman. Padala ka naman, helmet. O kaya naman, motor naman. Oo. Di ba? Okay, Kuya Rued, basahin na natin itong mga piling headlines itong nagdaang linggo. Ito nga, ang publiko, may lindol na naranasan tayo, Kuya Ruel, itong sa Myanmar at saka sa Thailand. At nakakalungkot. Sana man, wag tumama rito yung 7.7 na magnitude. At saka sana wag na magkaroon ng lindol. Ayan. Okay, sa ating piling-piling headlines itong nagdaang linggo, publiko, pinaghahanda ng pillbox sa posibleng the big one daw. Matapos ang 7.7 na magnitude na lindol sa Myanmar at Thailand. Umabot na sa 140 na kataong patay sa lindol sa Myanmar. Siyam naman kataong naitala na sawi sa Bangkok, Thailand. Mga gusali at tulay na nagbagsakan. At sa huling ulat wala pang Pilipino sana at wala pang Pilipinong nasaktan o nasawi dyan sa lindol na yan. Philbox Director Teresito Baculcol nagpaalala uli sa publiko na seryosohin ang mga panawagang maghanda matapos ang naranasang lindol na tumama rin dyan sa China, Laos at Cambodia. Kasi medyo malakas ang Oo, 7.7 usually yung mga tiyatayo yung mga building daw ang kaya lang 7.2. Ito umabot ng 7.7. So pag ganoon hindi talagang posible talagang gumuho. At saka nakakatakot yan. Parang Ricky, kasi kagaya na San Francisco Bridge sabi nila earthquake proof. Pero pag depende yun kung matagal lang yanig ng ng lindol walang earthquake proof. Pero sandali naman usually ang earthquake di ba? It's a second pero ang laking pensado.
Mga tax incentives ng mga OFW posibleng manganib dahil sa bantang Zero Remittance Week ng mga OFW ayon kay Presidential Legal Chief Juan Ponce Enrile. Ang dami rin pala kasing biyaya ang mga OFW. Wala silang travel tax. Wala rin tax yung pagpapadala. So may rin palang benepisyo sila. Ang babalala ho ng Presidential Legal Chief na si Juan Ponce Enrile. Ito nakakalungkot emergency room ng PGS hindi mo na raw tatanggap ng mga bagong pasyente dyan sa ER nila. DOH pinalilipat muna sa ibang ospital ang mga pasyente. So parang inaayos. Hindi. Dagsaraw kasi kung yung mga ubo lang, punta ka agad sa ER o sa PGH. Kasi ang inaano mo rito, yung confidence mo, yung tiwala mo doon sa ospital na yung PGS, maayos. Kumbaga sa ibang ospital, wala, hindi ka asakasuhin dyan, no? Di ba sabi mo, ubo lang, pupunta na doon. Pero may ginawa si Mayora, Hani Lacuna, na yung sa mga health center. Health center, di ba? Ito nga rin, nire-recommend rin ng DOH na center. Para at least bago pumunta sa ospital. Tsaka hindi magkumpul-kumpul, di ba? Hindi magkaroon ng ano. So bago pala yan, na-predict na pala ng Mayora mo yan. Oo. Na sa PGH. Kasi ito, kakababala lang ng ng PGH pero sa mga matagal tao. na yung ginawang programa. Kaya dapat, hindi kasi ang inanurat dito, yung tiwala, pagka PGH kasi quality yung magagaling mga doktor doon. Kaya ang gawin kaya natin sa mga hospital na to ay accredited o ng PGH o PGH 2.0 yung mga hospital na yun. Kasi doon sila titiwala sa PGH, hindi sa ibang hospital no? Ganun sabagay tayong pasyente, doon tayo titiwala sa alam nating medyo magaling yung mga doktor. At the same time, hindi siya kamahalan. Hindi kagaya na pag pumunta ka, may sakit ka. Madadagdagan ng atake. Sa mahal. Samantalang 45 na raw ang kumpanya ng local levels. Umarangkada na. Kumalik, nagbabala sa lalabag sa campaign rules. Ito nga. Kasunod dito, Comelec, nagsimula na rin magbaklas ng mga campaign materials na inilalagay sa mga bawal na lugar. Disqualifikasyon. Binabala ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Pwede ka ma-disqualify pala pagka naglagay ka ng campaign material mo sa mga bawal, lalo na sa mga puno. Tsaka sa mga kawad ng kuryente. Sabi ng puno, ba't mo ko nilalagyan? Hindi naman ako boto. Samantala, Comelec pa rin, nagbabala sa mga kandidatong namamahagi ng ayuda mula sa gobyerno nang walang exemption mula sa komisyon. Marami nagkakamali dyan. Kaya ba't pang yung kunyari incumbent na mayor, tumatakbo siya, re-election. Namimigay siya ng ayuda. Yung pala, binigyan sila ng exemption. Hihingi ka ng exemption kasi kasi programa yan. Hihingi ka ng exemption na payagan ka. Pag hindi ka pinayagan, hindi ka pwedeng mamahagi. Kasi unfair yun sa kalabang kandidato. Ito yung naalala ko nung 2022. Ganyan yung issue nung sa kaibigan natin si Atty. Alex Lopez. Ang ginawa kasi niya, sumulat pa siya. Wala ka namang karapatang sumulat. Nasabihin, pinapayaga mo. Ang Comelec ang bahala magpahayag doon. Kaya medyo nung halalan na mismo, nagpapaliwanag pa siya. Mismong araw ng halalan. Mukhang mali yung taktika niya noon. Kaya, ayun. Babalo siya. Okay. Gobyerno, dismayado sa pag-reject ng extradition treaty ng Timor-Leste labang kay dating Negros Oriental na Congressman Arnie Tevez. Timor-Leste posible raw maalis bilang miyembro ng ASEAN ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya. Kasi member ng ASEAN doon cooperation kumbaga may ugnayan na kayo, may cooperation na kayo. Pagkakaibigan, parang ba't hindi mo tinutupad yung kasunduan? Nasa treaty yan di ba? Ang nangyari pala, kasunduan nila, CASH, tapos duan. Kasunduan. Ganun ba? Samantalang mga espiya sa bansa, gumagamit ng drone sa pag-monitor sa bansa at mga US naval assets ayon sa NBI. 6 panayuhan, 5 Chinese at 1 Cambodian national huli sa Subic. Nahuli. Gumagamit ang drone yun ang ginagamit na ngayon so madali naku, dami. Ba't dumarami espiya, Kuya Ruel Ano ka sa palagay mo dyan?
Mga kandidatong, mga kaibang pangalan na nakatanggap ng confidential funds sa DepEd sa ilalim noon ng pamamahalaan ni BP Sara nabunyag na naman. Ang mga pangalang, itong mga pangalan, kasama ka ba rito, Kuya Roel? Jay Camote. Hindi ako yun. Si Jong D. Asim. At iba pa yung huli, di ba? Yung Mary Ann Piatos Ito, kung naman, ano ba nangyari dyan? Ito magandang balita. DepEd naka-recover ng 65 million mula sa 54 na eskwelahan na may anomalya sa senior high school. Ito yung mga ghost student daw. No? O di wala di na sila matatakot, wala nang multo eh. Oo, naka-recover, nakatipid. Biro mo kung mapunta sa bulsa ng isa yung ilang tao lang. O sa ibang balita, common law wife na si Hanelet Abansenya. Common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanelet Abansenya, hindi pinayagang makapasok at mabisita ang dating Pangulong Duterte sa The Hague Penitentiary Institution. Samantalang 76,445 ang naitalang dengue cases sa buong bansa o umabot sa 78% na pagtaas ng bilang ayon sa DOH. Nakakabahala yan, 76,000. Kaya mas mataas, 78% ang tinaas. Kumpara nung nakaraang taon. Lamok lang yan, ha? Pag hindi mo na agapan. Fatal yan. Fatal yan. Pag bumaba yung platelets, counts, no? Medyo... Kaya lalo na yung mga may anak ko kayo dyan, ha? Ang matake raw ang lamok yun, alas 4 ng hapon. Gutom daw sila nun, eh. Ganun ba? Merienda nila yun, eh. So, pero alam mo kung anong mosquito yun? Anong mosquito? Alam ko, nung nag-aaral ako, Anopheles mosquito. Di ba, babaeng lamok? Ganun ba yun? Hindi ba Aedes aegypti? DFA o Department of Foreign Affairs kinumpirma na ilang OFW ang inaresto sa Doha, Qatar makaraang magprotesta sa kalsada. Kasi bawal pala dun sa anything na protest bawal sa Doha. So susunod ka talaga dun sa mga batas dun, no? Hindi pwedeng gusto mong dun sa kanila bawal na bawal yung mga ganun, lalo na sa lansangan. Okay. Ito nakakalungkot. Sa police report 14 anyos na dalagita patay sa pagsasaksak sa kanyang kaklase sa loob ng classroom ng Moonwalk National High School sa Parañaque. Ang bata, ano? Nasaksak to kaya sa loob mismo, karumalduman, sa loob mismo ng sa loob to mismo ng classroom. Nagsumbong na kasi habang may recess sila. Nagsumbong na daw mayroon pa naksak hindi inasikaso ng teacher. Ganun ba? At saka ito yung bata, yung biktima, ilang beses nang nag-a-absent kasi natatakot nga. Sabi, quote and quote doon sa magulang, sabi, mamamatay na ako. Biro mo, papatay na ako. Ganun, So, kaya pala hindi pumapasok, may pagbabanta. At ito, matindi 4 ang saksak na inabot dito sa loob na mismo ng classroom. Ako, ingat-ingat to. Di ba, nung nakaraan lang, may mga rumble dyan sa Pasig, sa eskwelahan. Ano kaya nangyayari sa kabataan natin? Kasi dapat, talaga no? Yung mga social media pagbantayan din, bukod sa social media, bantayan ng magulang, di ba? Alamin kung sino yung mga kasama nila. Sabi nga nila, tell me who your friends are. Tell you who you are. Ayun. Okay, good news sa balitang sport. Ito na nga si Pilipina tennis sensation na si Alex Ayala. Sa kabila ng bigong makapasok sa finals matapos matalo sa American tennis na si Jessica Pegula. Pero isa na lang finals na pero bibihira itong makapasok. Tinalo niya yung mga Grand Slam na champion. 3 yun. Sana ito na kasunod Number 4 pala to si Jessica. Ang nakalaban niya si Alex Ayala is 140. Ang ranking niya. Pero natalo niya yung mga Grand Slam, no? At kauna-unahan pala to sa atin sa mga Pinoy. Sabagay, hindi mo masabi ang off night di ba? Oo, pero nakita rito napanood ko to, Kuya Roy, pinanood ko yung bata 19 years old lang no? Kasi talagang hinasa ng bana at graduate ng Rafael Nadal Academy. Meron na ba si Rafael Nadal? Kilala mo ba yung kapitbahay mo doon? Yung mga galing mag-tennis, meron pala academy na nagsasanay sa mga nais na may interest sa pagte-tennis, no? Kasi yan din ang sports ko noon, PE ko noon nung nag-aaral sa kolehiyo. Masarap, pagod ka yan. Ito pala, sa kabila ng talo siya, nakita ko doon sa niya,
nakangiti pa rin. Positivity pa rin. Oh. Hindi katulad ng iba, di ba, pag natalo talagang dismayado. Pipikon, nagagalit, di ba? Ito, kaya yung mga announcer talagang tuwang-tuwa sa kanya. Yung mga American announcer, nung mga broadcaster, nung nakita sa kanya, very positive yung itsura niya, approach niya. Ang galing eh. At pakita to ng biro mo, ang daming dinaanan ito bago ka makapasok sa women's tennis. Kung 140 ang ranking mo, umabot na talo mo yung 1,000 yung mga yung mga tennis may higit eh. O naging 140 ka pero pagdating nakapasok ka at natalo mo tong mga itong mga Grand Slam champion na tennis player. Kasi magaling ka na. Di ba? Oo. At magandang positivity yung makita mo sa mga kabataan. Yan, diyan tayo dapat sa sports. Yes. Yan. Sa balita ng kalagayan ng panahon, inanunsyo ng Pag-asa. Ayun na nga. Idineklara na ang panahon ng tag-init. Mga maranasang mataas na temperatura, mararamdaman na. Naramdaman ba natin? Hindi. Malamig eh. Di ba? Pagkagising natin Pagkagising natin, umaambon. Di ba? Ganun ba? Akala ko, parang talagang di mo mararamdaman pagising mo. Malamig kasi nasa aircon ka. Okay, ang balitang pong yan atid sa inyo, siyempre Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Bili nyo sa Shopee at Lazada at sa iba pang maling piling drugstore, yung liquid, subukan nyo yan. Yan ang dahil pioneer. yan original yan original. Pioneer. Tsaka lang nagkaroon ng capsule. Kasi iba, nahihirapang magdala ng bote. So, ginapsulize. Pero same ang bisa. Yeah. At saka, makikita yan, meron ng Certificate of Product Registration. Mula sa Food Drug Administration, FDA. So, pero, legit na legit. Magbigay din tayo ng warning kasi may mga gumagaya. Namimeki yan, namimeki. Sa mga salbahe, talagang mga yan, Ibig sabihin, peke, maganda yung produkto mo, kaya basta ginagaya nila. Ano sabi niya? Kaya sabi ng King's Herbal Capsule and Liquid 750, sabi? Walang gamot sa kamatayan, pero merong lunas sa karamdaman. Ayun, galing talaga ng tagline na yan. Siyempre, mabibili nyo rin yan. Siyempre, saan pa? Sa R-Cubes din. Yan. Dami deliveries. Dami deliveries, Yan, okay. Marami Oy, 10:21 na po ng umaga sa mga may lakad ho dyan ngayong Sabado. Pero malamang pagod sila ngayon dahil umatin sila sa iba't ibang lugar ng campaigns. Grand Proclamation. Grand Proclamation nila sa iba-ibang lugar. Sa Maynila, dyan sa Bustillos. At sa iba pa, sa Caloocan, dyan, halos lahat, sabay-sabay, kaya traffic no? At sa Kalumpit, Bulacan, dyan kay Mayora Lem Faustino, meron din silang proclamation rally. At yung diyang gaganapin yan sa pinapakita na nga natin sa mga nanonood sa Sky Cable Channel 224, sa mga digital box, pinapakita natin yung El Mercado de Kalumpit. Dyan gaganapin yung Grand Proclamation. Ang ganda. Ang ganda, ang ganda pala, ang lawak pala niyan, Ayan ang palengke tunay. Actually, dapat nga. Palengke na, pasyalan pa. Hindi, dapat ng mga city. Maganda ang mga palengke. Kasi kung sa bahay yan, parang yan yung CR Siyempre, pag pumunta ka sa bahay ng isang tao, pagpasok mo sa CR, hindi maganda. Di ba? Pero pagka nasa city, maliwalas. Maliwalas sa pagdating ko. Masarap pamili. Sa Makati. Ang ganda ng, parang mga ganun. Basta maganda dapat ang palengke para yung mga mamimili, hindi masyado ma-stress. Ayan. Diba? Malinis. Tama. Kasi iba, dati meron ako napuntahang palengke, maputik, hindi siya parang maayos. hindi organized. Kung saan mo bibili, hindi kagaya ng iba. Dito yung dry, magkasama na rin yung wet. Kaya dapat mga dry lang. Tapos yung mga wet, di ba? At dito, inayos na rin. Mga gulay, dito yung mga meat. Dapat ganoon. Kaya dapat yung mga seating gaganda ng mga... Tapos mamalengke, kumain kayo. Maraming mga establishment na tinayo na rin sa Mercado de Kalumpit. Kaya itong El Mercado, ang ganda. Ang ganda nga. Kaya kung sa lang yan, sa area ng MacArthur Highway yan, madadaanan lang. Tama, Kuya Roy, di ba? Ayan, masarap pong mamili ngayon dyan. At maraming salamat sa mga Tagalpiteño. Mabuhay kayo dyan. Kaya sabi nga ni Mayora Lem Faustino, sulong pa, Kalumpit.
Okay. Kamusta na Kuya Ruel ang tatay digong mo doon sa ICC? At hindi pinayagan yung 2 maleta, 3 maleta papasukan. At hindi rin pinayagan si Hanelet. Mga bisita. Baka naging overcrowded na yung lugar. Siyempre yung kwarto ni Tatay Digong. Overcrowded, ha? Bakit? May meeting ba ro sa loob? May meeting ba sila ng destabilization? Anyway, sa ibang balita, may naganap na lindol sa Myanmar. Sana naman, although nagbabala ang PhilPox, pero doble tayo. Paghahanda. Kasi 7.7 ang naririnig natin usually lindol sa atin is 5, diba? 5 o 6 lang. Pero dito sa Myanmar at sa Bangkok, Thailand, inaabot ng 7.7. Kaya yung isang gusali dun sa Myanmar, ginagawa pa lang ba yun? Ginagawa Nakita pa natin lang. video. At the same, mabuti nga kasi kung tapos na yun at marami na nakatira. Ang laking building yun laki. So mas maraming pinsala pa, mas maraming masasawi. Masasawi. Yan. So parang medyo, although siyempre hindi tayo natutuwa, may 140 katao. Hindi ko lang natin alam kung kasama na rin sa nasawing usually mga construction worker nandun no? Oo. Pero marami din nakatakbo. Pero eto ang pinakamatinding di ba, kalamidad na hindi mo mainaasahan. Mabuti pa yung mga bagyo init. Ito unpredictable. Ito, wala pang nakaka-discover yan, Kuya Ruel. Hindi kasi yan sa ilalim ng lupa at saka may hirap i-detect di ba? Kasi pero alam mo isang senyales. At saka factor yung climate change talaga. Sobrang init So siyempre pag 'di ba ang mga materials pag nilagay mo sa sobrang init medyo natutunaw, di ba? Yun ang tinatawag na yung earth core. Yung core sobrang init na. No, pag sobrang init yan, siyempre, pagka solid nagiging medyo lumalambot yan Di ba? Yung solid naging nagliliquefy. Tama. So pag nagliliquefy, may tinatawag dyan parang crush. Ganun So delikado kapag medyo lumambot ng lupa sa ilalim. May liquefaction. Yan ang start ng earthquake Pero ang sabi naman, malalaman mo pag-aralan din to ng mga scientists, di ba? Yung mga senyales, di ba? Pag naglalabasan yung mga ipis, pag maraming mga gamo-gamo o something, may senyales na siya makikita mo ron na may magaganap ron. Kasi mga antena pag-aralan nila, yung antena ng pag-aralan nila dapat. Akala ko sa sayo, lagyan na antena para ma-detect nila. Pero totoo, wala nga, even mga Amerikano, mga scientists, wala pa discover itong lindol. Di ba? Pero napakadelikado. Split of seconds lang. Pero ang dami yung disgrasyang na casualties na nasasaktan. So, ang nakakalungkot yung pagka may masawi, di ba? Kasi ang property, pwede mo matayo, pwede mo, naman. Pero ang buhay kasi, isa lang. Walang dyan, walang second chance. Sa pag-ibig lang yun, di ba, Ariel? Ganun ba yun? Wala kaya minsan pagbutihin nyo na. Kung may bigay kayo ng buhay, pagbutihin mo na, di ba? Galingan mo na. Make the most out of it. Di ba? Maging mabait ka. Galingan mo na. Matulungin. Yan, galingan mo na. Dahil hindi ka na, wala na. Pag sabi nga ng isang kaibigan ko, pag buhay ka, okay na. Pero pag wala ka na talaga Kahit nung hindi ka napapansin kahit kaibigan mo di ba? Kumbaga wala ka na. So ngayon pa lang, pakita mo na yung habang buhay, pinakamaganda, pinakamagaling mong magagawa. Parang yun ang legacy mo di ba? So kahit na wala ka na, inaalala ka pa rin. Hindi ka tulad ng iba, wala na, minumura pa di ba? Meron kilala, ganun talaga buti nga yan, di ba? Pero sabi nga, dapat maging mabuti. Tama. Okay, marami tayong pag-uusapan pa, Kuya Ruel. Marami din na ganun. Pero may... Sagot. Basahin mo muna. Bago yan, napakita lang natin yung rally kahapon na dyan sa Mindiola. Hindi gano'n karami talaga yan. Actually, kung bibilangan natin yan, wala pa sa 500 naman na yan. Ang marami dyan, yung sasakyan. Nag-cause sila ng traffic dyan. Yung mga Duterte.
DDS o Duterte protester. Pinapakita para paging parehas, pinapakita mo natin yung video ano yan oras niya mga alas 7 inabot sila hanggang 10, meron pa rin sila hanggang nagpatatawag pa hanggang alas 12 ng hating gabi. Last call ba? Nagda-last call pa. Punta pa rin. Pero yan, nagkoso ng traffic yan, sabay-sabay. Talagang walang bumiyahe. So, makikimpatiya ka ba kung gano'n? Diba? Naabala ka. Na-istorbo ka. Imbis na matuwa ka. Ano lang naman, sinelebrate na nila yung birthday ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbe-birthday ngayon dun sa Dahig, Netherlands. Pero tayo naman, hindi naman tayo bias So, siyempre, naging presidente natin siya. Kailangan natin i-greet ng happy birthday. Ayan, sabi nga ni Atty. Claire Castro, spokesperson sa Malacay, press officer Malacay, kinantahan pa kanya, di ba? Happy birthday. Kantahan mo nga rin, Kuya Ruel. Happy birthday to you. Ayan, 80th birthday na. Baka ibasyo pa kami, ha? Pero siyempre, batiin din natin yung mga nagbe-birthday. Kaya ni Ronald Quintans. Happy birthday. Siyang Chief Operation Officer ng Profit Universal Corporation. Siyempre, ang aking classmate na nagbe-birthday today. Si Dixon Coro. At saka si Kuya Ramil Tan. Siyempre, happy birthday din kay Imelda Chua at kay Rodrigo Ginyon. Ayan. Nako, marami pa pag-usapan. Pag-usapan din natin mamaya yung about doon sa Kalawan, Laguna. Yung mga problema dyan ng mga tanim-tanim. Okay, 10:30 na po ng umaga. Ang oras hatid sa inyo ng Sopetec Appliances. Quality beyond limitations. So, tag-init na. Kailangan mo ng mga electric fans. Yan, dyan na kayo sa Sopetec. Hindi kayo masyado mainitan. Yan. Mura na, quality pa. Okay, sa aming pagbabalik, wag ko kayong alis. Marami tayong tatalakayan. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopetec Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, it's 10:32 na po ng umaga. Ang oras natin sa inyo ng BTS Blue Top Search ni Egibed. 100% cotton. Yan. Mabibili niya sa mga piling-piling store. Lalo na marami yan sa Baclaran at Divisoria. Kaya po, marami at din maganda yung mga kulay niya. May mga kulay-kulay siya. Mm-hmm. Tama-tama yan sa mga pamamahagi ng mga kandidato sa kanilang kampanya. Diba? Sa mga botante.
O yan, pamigay nyo. Kumuha kayo yan sa BTS ni Eggy Ben. Basta sabihin nyo lang, may BTS ba kayo? Ayan. Pag wala, lipat kayo. Ganun na kasimple. Pero Kuya Roel, nababahala ako doon sa binanggit natin kaninang balita, no? Yung 14 anyos, grade 8 student pala to, ha? Kasi meron din tayong mga anak, di ba? Kaya ito, no? Na babae ho yung naging biktima rito sa eskwela ng Moonwalk National High School dyan sa Parañaque City. Na napatay sa saksak sa loob mismo ng classroom. Recess ha? Doon siya nagawa yung pag-saksak doon sa bata. Ang sumaksak parang binubuli raw. Pero dininay ng magulang, ng biktima na nambubuli yung anak. Binubuli raw na bakla nung victim, yung suspect. At kitchen knife ang ginamit Nakakalungkot to nakakabahala, no? Dapat maging yung mga eskwelahan ngayon, Kuya Ruel. I-check list mo yung mga bag. Meron na, check sa anak ko doon sa Letran. Lahat ng pumapasok may sine-check talaga ng May dapat may scanning na. Although mahal kasi ito I think public school lang to, no? Pero yung ko-compromise mo ba yung seguridad doon sa kung ganyan lang naman ang kailangan, di ba? May scan, tsaka hindi yung katulad ng yung mga gwardyang stick na, di ba? Scan na lang, no? Oo. Di dapat i-provide ng government kasi yung body cam nga umaabot ng ilang libo Di ba? Mahal-mahal Katumbas nga ng yun ng scanning. Dapat bawat school may scanning nga, no? Kaya nga, sana to. Kasi nakakabahala to, Kung hindi sa loob, sa labas naman nangyayari, di ba? Katulad yung lately lang sa Pasig, no? Sana maging rin ng principal, no? Gumawa ng mga paraan para maiwasan na to, no? Pero mo sa loob ang laking trauma nito, Kuya Roel, sa loob mismo ng classroom, nakakabahala ho itong ganitong mga story na to. At saka the age of early age, nagkaroon sila ng parang criminal, di ba? So dapat di ba? Although sinasailalim nitong bata na to sa yung suspect sa DSWD, pero may pananagutan pa once na umabot na sa edad na yun. Nakakalungkot yung mga ganito. At ang suspect 15 anyos, ang biktima 14. Biro mo ganun kababata. Kaya ingatan nyo yung mga anak, kung may problema, agapan nyo kagad. Pala base doon sa news sinabi niya, sinabi kasi na raw bata hindi marunong magsinungaling sinabi na raw meron siyang parang fright o kinakatakutan. Dapat bigyan ng pansin. Tama. Bigyan ng pansin. Sinabi na raw pala nung estudyante, sinabi niya, Mama, mamamatay ako. Mama, baka sumunod ako kay Papa, sabi niya. Ayokong pumasok, Mama. Natatakot. Dapat yung mga ganun, ibigay mong atensyon. Kasi hindi biro-biro ho yan. At buhay ho yan. Ay, nako, nakakalungkot. Mabigat. Kailangan mo nang basahin yung mga nag-comment kasi sa dami. Sa dami ba? Pasensya na po tayo sa mga nag-comment sa aming tanong na sa tingin ba mayroong malaking implikasyon na ang pag-stop ng remittance. Yung sinasabi ng Zero Remittance Week. Ngayon ito mga si Gabriel Ramirez Jr. Si Attorney Gab ba to? Si Attorney Gab. Kuya Ricky, Kuya Roel, ang tunay na mahal ang Pilipinas. Ang mga kapwa niya Pilipino ay hindi mananawagan ng ganyan. Yung tama naman yun. Tama yan, Attorney Gab kung mahal talaga at saka gugutumin yung pamilya mo Si Boko, sabi niya, the question is what's the purpose? Ang purpose niya para paramdam daw sa gobyerno, yung particular ng Marcos government na nagkakaisa sila na bilang protesta nila laban sa pagkakakulong ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. I-protesta na lang nila The Hague. Kasi doon ako. Gastos sila ron. Sabi naman si Daisy Samonte, sabi, my heart goes out to PRRD and I pray for all the best and that may God carry him through. Ang problema, Daisy, sinong Diyos ba yung sinasabi niya? Kasi minumura niya yung Diyos natin. Iba raw ang Diyos niya, perfect daw. Kaya
alamin muna natin ha kung sino yung talaga. Diba tayo, sinasayang God is good, di ba? Sa kanya, God is stupid. Mali naman. Kasi hindi ka naman inaano eh. Di ba? Kaya sabi nga ni Hill Ablasa. Ang sabi niya? Hindi naman lifetime at hindi lahat. Konti, pero panakot lang yan. Kaya ba nila forever? Sabi ni Angelita Reda, thank God it's Sabado morning. Kamandido, Kuya Ricky at Kuya Ruel, 44 days na, alala na lang. Sa kay RMQ, good morning sa inyo, more power. Kay Josa Mora, malaki po ang epekto kung itigil ang remittance sa ating bansa dahil ito ay ambag sa ating gobyerno. Yeah. Okay, si suki natin si June Vicente. May epekto po yan sa bansa, maring tumaas ang palitan ng dolyar at peso. Yes. Pwede ba yun? Kaya kung mahirap din po yan sa mga pamilyang pinapadala. Si Jade Morales, siyempre may epekto. Pinatupad yung no remittance week. Obviously, our country is gaining from this balikbayan people. Okay, kay Janet C, malaki epekto raw yan. Nga lang means natin. Oo. Dollar influx. Okay. Kaya nga. Ito, thank you pala kay Judith C, kay Irene C for watching. Oy, good morning Irene C. Kamusta na? Namimiss na namin yung De La Rosa food. De La Rosa ba yun kaya? Yung may tiyanggiron eh. Oo nga. Diba? Sarap ng pagkain, ano? Si Lisa Bendoso. Sabi mo, not related, pero if a country stops receiving remittances, it means that the money usually sent home by people working abroad doesn't come in anymore. This can have a big impact. Many families rely on this money to pay for essential things like food, housing. So may epekto. Oy, Nancy Rostata, sabi niya meron. Ganun na kasimple lang, sabi niya. Kasi tanong mo kung meron eh. Wala. Si Mark Perez, meron. Dahil ang top export natin ay mga OFW. Dahil sa mga hirap ng buhay dito, kaya napipilitan makapagsapalaran sa ibang bansa. Pero sabi naman ni Romel Kayabyab, sa tingin ko very minimal lang kasi mas ilan lang ang nanawagan kumpara sa kabuang OFW. Si Elben Espedido, malalaki na sila. May ganyan pa din mga ugali. Sabagay, hindi talaga mag-isip kapag nasasamba na ang kulto. Oy, thank you kay Jag Guevara C. Yes, may epekto raw. Okay, maraming kaklase ko yan. Very active yan. Saka mabilis lapitan. Mabilis lapitan pero mahirap hanapin. Yes. Okay, thank you kay Pen, kay Mia Mo, kay Manuel. Yan, sa Lara. Yan nga, sabi nga ni Iris, mayroong epekto yan sa pamilya at economy natin. Kay Joey Santos, sabi niya, walang epekto, pero sa pamilya nila meron. Gutom. Ito, galing kay Rogelio T. Gumapo Jr. Sabi, pamilya naman nila maapektuhan kapag hindi sila nagpadala. Nakakatakot ng mga Pilipino, no? Hindi na uso ang common sense, sinasambang kriminal. Si Joseph Enriquez ng Las Piñas City, may epekto pareho sa pamilya at ng OFW sa bansa. Walang magiging panggastos ng pamilya at walang po nung kikita ang bansa. Ayun, di yan dapat matupad nangyayari. Okay, kay Gwen C. Lakatan, yes, abala talaga, hindi lang sa mga gobyerno kundi sa pamilyang mismo ng mga OFW. Ang dami Ito OFW siguro to si Marlene Abulencia. Sabi walang ganong epekto yan kasi konti lang naman sila. So mas marami sila yung nagpapadala. Hindi, pero marami ang OFW natin umabot sa million din ang OFW sa iba't ibang bansa. Pero konti lang daw inanawagan. Buong mundo Okay, 10:42 na po ng umaga ang oras atid sa inyo ng TOB, the overall vanity for colored hair. Gaganda ng kulay niya, nasubukan ko. Sa mga aking mga kaibigan na amiga, gumamit sila Yun. Hindi ko na sila namukhaan kasi gumanda lalo. Oo. Ayan ang epekto ni Boss Ken dyan. Boss Ken! Buhay ka! Pasalamatan ko pala ang Asbu. Mandaluyong. Na siyempre inasikaso tayo mabuti. Kaya Jane Nard Forbes. At siyempre sa sekretary nila kaya Ma'am Ellen Socorro. Nahiya nga ako kasi galing yung mga taga Mandaluyong siyempre ano ba yung ASBO? Yung sa anti-smoke belching unit. kasi wala akong sakyan
Tapos, siyempre, pasalamatan din natin ang yung kanilang head na si Mr. Dominador Tenorio Jr. Aba, mabuhay ko kayo dyan mga taga Mandaluyong Asbu. Sinong mayor dyan? Si Abalos. Yes, si Mayor Abalos. Si dating Comelec chairman. Abalos, Ben-Hur. Di si Ben-Hur, yung tata yan eh. Na-meet ko na rin yan, si Abalos. No? Malakas pa. Oy, kay Cordelio Vicente, ang sabi niya, may epekto raw. May epekto yung kilos pahayag pampolitika. So sabi niya may halong politika yan. Okay. Maraming salamat kay Ronald, kay Akira, sa lahat yan, kay Joanne at iba pa na mga nagmensahe sa amin. Na komento. Lahat yan bubunutin natin huya mamaya sa aming Pajikas promo. Ito, galing kay Delia Cabrera, na-miss ko na to eh. Ano? Sabi nga, good rainy morning, okay lang, family lang din nila ang maapektuhan. Hindi apektado si gobyerno. Ano bang naiisip just to gain pansin? Ayan. Okay. Open na pala yung NLEX dyan sa Marilao. From Marilao, Balintawak exit. Diba? Yung, di ba, naalala mo yung tulay? Pero hindi na daw masyadong traffic, okay na. Kasi So, maniningil maniningil na sila dyan, Pero marami pa rin problema dyan sa NS, Kuya Rewel, di ba? Siguro kung naniningil, baka hindi maasikaso. Asikasuin mo na para masigil. Para masigil. Kaya maganda yung ginawa rin ni, ni DOTR Secretary Vince Hison, di ba? Na panawagan niyang gano'n, tigil muna kayo. Talagang action action na. At kaya kikilos yun, wala tayo masisingil. Sa airport, di ba? Tinanggal, ang VIP. Galing tayo sa Siargao Airport, napakaliit nun, buti nga napuntahan niya doon, maraming abusadong mga airport employees doon. Kaya Ruel, mga simpleng tubig lang na mineral pwede naman 100 ml. Pwede naman kinukumpis ka. Tubig na paano uuhaw yung tao, di ba? Kinukumpis ka. Ang dami at tiba-tiba sila dyan. Hindi nga nila sinasabi dyan kung kung ikaw travel ka. Pwede palang kunin yun Balikan. Iba iiwan mo, babalikan mo. Babalikan mo pagbalik mo Pwede pala yun pero hindi ho pinapaalam sa atin yan. Kaya pag nakumpis ka, babay na. Sa kanila na paghahatian nila yun. Kaya pakampante dyan sa Siargao Airport, dapat pagandahin nga yung Siargao Airport kasi yan ang puntahan tourist na ngayon. Din yan di ba? Hindi na pinupuntahan yung mga Boracay. Siargao na. Nung nanggaling tayo dyan, napakaliit ng airport. Yung nga, bakit may VIP pa? Di ba? Napakaliit lang ng airport. Tama yung sinabi ni pagdalaw niya ni Secretary Vince Dizon dyan, na may inspection niya, na wag ka... Tsaka umiikot siya, Ayun ang magaling. Nakita nga natin ang galing ng mga pahayag niya. Lalo na yung huli dyan sa Siargao Airport. Bisitahin din niya ibang airport. Ang nakita ko medyo maayos na airport, Kuya Roel, Cebu Airport. Mukhang talagang dami mo na travel, Ikaw talaga, Yung Boracay, yung Katiklan, hindi. Ang pangit. Biruin mo, yun ang gateway mo. Kasi dapat proteksyonan mo yan, pagandahin mo. Kasi nag-generate ng tourism yan, di ba? Ng funds para sa gobyerno. Alam mo ba? Ano ba dapat i-promote na sa turismo? Hindi, dapat sa tourism. May naalala nga ako yung, di ba? Sa Avatar, China. Diba? Bakit mura ron, Kuya? Hindi, kasi kung kunwari, meron tayong napakagandang tourist spot. Pwede natin yan Yun ang isang way para advertising. Okay, bigyan mo yung sobrang mura. Kita mo yung promo. Di ba? Libre pagkain, libre na hotel, para yung tao pupunta. Bakit? Yung bang sinasabi daw sa may Avatar China? Mura ba ron? Mura, $600 lang. Dollars? Ano na yung balikan? Meron ng pagkain, hotel pa. Pwede na dyan bukas, Nakapunta ka na ba ron? Yung Avatar, parang ano pala yan, yung sa Avatar na pelikula, yung forest, na dineclare ng UNESCO na heritage, Gusto mong bukas na? Punta na tayo ron. Ayun pala yun. Ngayon, pinopromote ngayon ng China yun. Dapat ganun din dito. Kaya mura yung inaano. Yes. Ganun talaga. Bigyan mo ng, di ba, parang pag bumuti sa lugar, hindi nag-iisip na, mahal dito. Gastos. Kasi pa siya, Boracay, mahal doon. Ma-appreciate nila yung, pagbalik nila, tsaka mo tagain.
Joke lang. Oo, sa pagbabalik nila. Oo. Pagka unti-unti na nagbo-boom. Oo, pagka meron ka ng enough, di ba? Word of mouth yan eh. Word of mouth lang yan. Tama, yung pinakamagandang marketing eh. Diba? Kasi yung tao, parang yun ang tinatawag na sa marketing is AIDA and ano ba yan? AL. Aha, ano diba? yan? Kuya Ruel. AIDA and AL. Ano yun? Mag-boyfriend yun eh, sa marketing. Ibig sabihin na AIDA, yung siyempre create awareness. O siyempre pag aware na yung tao, pupunta doon sa lugar. Di ba? Interest. Ano kaya yung rice terraces, di ba? O desire. Magkakaroon sila ng desire para pumunta. And action, bibili ng ticket. Di ba? Pagdating naman sa yung boyfriend naman si Al, advocacy and loyalty. Di ba? Advocacy, bakit? Ang ganda pumunta doon. Di ba meron ka ng taong nag-advertise for you. Dapat ganun. Para ang tourism natin, umangat na umangat. Huwag masyadong mahal. Kasi iniisip nila, binibase nila sa sa dollar. Di ba? Kasi papasok. Alam mo, kagaya doon sa Danang sa Thailand. Ano yun? Outskirt yun. Pero ang dami na pumupunta kasi mura. Yung $500 mo, makabili ka ng asawa. Joke lang. Kaya pala, kaya hindi bang ina-advertise ng Creative Nail Salon? Kaya pala marami nagpupunta ron. O ano na lang 10 minutes na lang. Magbubukas ng Creative Nail Salon dyan sa may Scout Alcaraz. Tumawag kayo sa 0927-395-3110. Yan, para sa inyong appointment. Maganda ho magpunta dyan. Kaya ina-advertise na nga. Ayun. So, dapat talaga, kung bago-bago lang, papakilala pa lang, gawin mo mura. Actually, kung pwede nga, very minimal lang talaga, no? Ng mga gastos doon. Sa casino nga Pag natatalo ka, biglang may lalabas na sa mabanggang babae. May libreng accommodation. Para mapahupa yung init na ulo mo dahil talo ka, di ba? Tama. Style of psychology nila. Kaya dapat yung mga psychology mechanism nila. Isa sa pinakamaraming tourist spots, di ba? Para mag-generate. Kaya nga DOT Department of Tourism Secretary Cristina Prasco, pakinggan yung si Kuya Ruel. Hindi. Kasi nga tama. Kailangan mo you have to protect yung mga tourist. Ang dami na natin yung mga tourist rito. Diba? Dapat makikita nila na talagang safe sila. Pag pumunta sila, walang magnanakalat, wala. Very safe. Pupuntahan ka na pupuntahan. Di ba? Kaso, ang pupuntahan dito, puro protesta no? Kaya ang gawin nga, i-promote mo ng ganun mura. O kaya na may protesta sila dyan. may hindi man masasabing political stability. Kung may mura alam mo, may nakita ko isang vlogger, Kuya Ruel, no? Pinopromote yung Pilipinas, sabi niya. I-compare daw niya nung nag-check-in siya na the same amenities, the same statue nung hotel. Compare daw doon sa Amerika pa nag-stay daw. Sa kanya, sabi niya, it's very cheap. Ano lang, yung isang linggo, parang $20 lang daw. May isang araw na siyang stay. Doon daw. By the $100. $150 o $200, no? The same amenities din, pinopromote nun isang vlogger doon, Ang galing, Ang ganda ng style of promoting niya na Amerikano siya. Yung stay raw siya rin, the same. At makikita niya raw na yung ganitong klaseng city, nakasabi nila, pangit ang Pilipinas. May nakita nyo, very highly urbanized na mga city dito. Compare daw doon sa ganun din. Pero lahat may bayad. Oo. Kaya yun ang dapat Dapat yung mga tourist, protektahan din natin. Huwag natin masyadong pagastusin. Kasi, so lahat ng kinikita natin, lalo natin pagandahin. Kasi yung kikitain mo, pwede mong pagandahin lalo yung yung lugar, di ba? Tama. Kumbaga, parang siya sabi mo, hindi stilan Kala ko, hindi sila Mickey Mouse lang yon, tsaka si Donald Duck. Ngayon, nag-innovate sila, di ba? Oo. May bago lagi, sabi mo nga. Pagka may bagong palabas, yun na yun. Kunwari, Frozen. Di may Frozen sila. Pag may bago na naman, papalitan yun, iba na naman may bago ba dyan? Ant-Man, di ba? Naglaro nga kami ng anak ko Ant-Man, Frozen, dami. Nga pala, galing ka pala doon. Oy, 10:52 na po ng umaga sa mga may lakad dyan. Ulitin natin, medyo makulimlim ho ang panahon. Pero sabi nga ng Pag-asa, tag-init na ho. Sa dry season na. Kuya Ruel, ikaw ba, sa tingin mo itong
tatanong ko naman sa iyo, tinanong na natin sa mga viewers natin at listener dito sa team fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Yung zero remittance ba, may epekto ba sa ekonomiya o sa ating bansa in particular? Siyempre meron kasi everyday, 'di ba, tayo nagte-trade tayo ng dollar 'Di ba? Kaya yan na trabaho din ng BSP. Kung medyo bumabagsak ang dollar, magbebenta sila ng gold. Ganun 'yun Kasi dapat i-maintain mo. Kundi yung peso baka maging 70 pesos sa isang dollar. So yun ang talagang trabaho ng BSP, kaya medyo mahirap ang trabaho nila. Sa akin, although 1 week lang siya, hindi masyado. At saka hindi naman yan December. Kasi ang December talagang diyan makukuha lahat yung mga mga incentives ng mga manggagawa OFW, di ba? Pero yung motive kasi medyo taliwas 'di ba? If you love your country, do not compromise the interest of your country. Kasi ang ginagawa mo is political 'Di ba? You want to destroy somebody using other people or other means. Hindi pwedeng ganoon. Kung talaga, kasi ako maski nagalit ako kay BBM, mali. For example, BBM medyo tumataas ang crime rate Dapat hindi ka magpo-protest na wag na kayo 'di ba? Mali 'yun You are parang hinihikayat mo yung mga taong to do a solution na problem talaga. 'Di ba? Kasi pag walang remittance, pwede kayo nandiyan kayo sa Amerika, nandiyan kayo babuhay kayo Paano yung mga Pilipinong umaasa, mga family umaasa sa mga remittances? Yung mga remittances hindi naman masyadong pagka 1 week hindi masyadong affected ang Pilipinas o ang gobyerno. Kawawa yung mga pa-family. Kaya nga kita mo pagka yung mga remittances, lahat wala Walang tax, lahat wala, di ba? Oo, so, di sila. Dami. Pati travel tax, wala sila. Wala dami binibigyan ng gobyerno, tapos ikaw inis ka lang kasi hindi ka nakakuha ng pabor sa gobyerno, galit ka na. Di ba? Mali. Okay. Bago yan, Kuya Roel, banggitin natin sa Calauan, Laguna. Although, yung happy raw doon, bago lang siya. Pero kaya dapat manmanan nyo rin yung mga mga tauhan mo dyan, Kernel, ang Chief of Police dyan sa Calauan, na may mga tiwali dyan na nagtatanim, At alamin nyo, meron daw dyan, malapit-lapit lang dyan sa iyong tanggapan. May isang opisyal daw dyan talaga na, yan daw ang gawain, kaya kung magsosurvey ka raw dyan sa mga bilanggo, doon na nakakulong sa Calauan na City Jail, o sa Provincial Jail, tinuturo isang tao lang, isang opisyal lang yan na gumagawa o tatanim. Kung gusto nyo mapakinggan, ibubulong namin sa'yo. Kernel. Hindi, bulong mo na lang. Tignan ko kung ano sinabi mo. Bubulong na lang namin sa inyo kung sino yung dahil doon nga sa binabanggit natin na expose natin na nabiktima isang estudyante mag-graduate na, cum laude candidate for cum laude masisira yung pamilya. Pero mo, magtutulak ka ba ng droga, taga Maynila ka, doon ka magbibenta ka lang na 200 piso. Diba? Napaka-illogical, diba? Kaya ewan ko kung sino yung happy dyan, pero may binabagit sa kaibigan natin dito si naka-base doon, Colonel Jojo Sabiano na kung Colonel, alamin nyo yung mga tauhan mo dyan na manmanan nyo na mahilig raw na magtanim kahit na walang bukid, walang lupa sa semento. Manmanan natin at kaya nga paging din kay PNP Chief Romel Marpil nyo itong particular tong Calauan PNP. Marami raw dyan kabalastugan na nangyayari dyan. Kung ano man, lahat, patas naman tayo. Pakikinggan natin kung anong mga side nila. Sa akin naman, sa ating tanong na... Pinabumunot mo na ako. Okay, sa ating tanong dun sa zero remittance, gusto niyan di sige. Pero sabi nga, hindi raw naman talaga, hindi naman daw talaga... dahil holiday nga. Holiday. Kaya talaga matatawag na hindi sila makapagpadala dahil holiday, lalo na sa Saudi, Kuya Roel. So, gusto nyo yan gutumin yung pamilya niya, hindi gutumin nyo. Ako, bibilib ako dyan kung 1 year sila walang padala. Hindi naman magagalit tayo Ang magagalit yung pamilya nila. Kung talagang gumawa ka ng ganun siguro, kapag talagang halos communist na yung talagang, di ba, wala tayong freedom lahat. Hindi naman di ba? Tama. Okay, ang nanalo binunot ni Kuya Roel si Daisy Samonte, si
Ronald Tumbaga at ang pangatlo si Angelo Rodeha ba to? Angelo Rodaha. Ayan, i-message nyo kami sa aming fanpage ha. Double R sa Radyo Bandido. Ang next program mo, ang susunod, Balitaang Serbisyo. Naku yan, abangan nyo yan ha. Okay, Kuya Ren, magpaalam ka na. Sa lahat ng nakikinig sa amin, huwag kayong magsasawa na makinig sa Double R sa Radyo Bandido. Every Saturday, 10 to 11 a.m. po. Ayan, dito sa DCRJ 8:10 a.m. Basta Radyo Bandido. Okay, maraming po salamat. Muli, piliin po natin maging mabuti kesa maging tama. Pero may pahabol. Ano? Di ba sabi mo maging mabuti o maging tama? Di ba? Ako naman, sana kung gagawa kayo ng solution, wag niyo isakripisyo. You must be loyal to the country, not to a single person. Ayan, okay. Maraming salamat at happy weekend. Bye-bye. Hi, good morning, Bidis. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, quality beyond limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.